Oo nga, ito na. Good morning, germs! Magandang umaga sa inyong lahat. Nagbabalik tayo dito para sa panibagong motovlog. As usual, nandito pa rin tayo sa Ortigas Center. Magandang umaga ulit. Ngayong araw ay Wednesday, December 13. Huy! 12 days na lang, Pasko na naman. Germs, last time may ginanap kaming Christmas party sa Eagles Club namin sa may Antipolo. Hindi ko alam yung eksaktong lugar, pero banda doon siya sa may papuntang Buso-Buso. Yung bago mag-Buso-Buso, 'di ba may pakanan doon? Pakaliwa, sorry. May pakaliwa doon. Tapos mula doon sa kaliwa na yon, meron pang biyaheng siguro mga 1 hour pa paakyat ng bundok. Ngayong araw, i-share ko lang sa inyo yung isa sa mga nakakatakot na naging experience namin sa pagmumotor. Yung araw na yon, nangyari to nung pauwi na kami. Kasi nung papunta okay naman, gabi. Tapos solo lang namin yung kalsada. Tapos ang kalaban lang namin dun ay dilim. Madilim masyado, tapos solo ride lang kami. Ako lang yung mag-isang nakamotor, buti lang may angkas ako. So ayun, nangyari yung insidente na yun. Pauwi na kami. Kinabukasan, kasi overnight nga kami doon. Parang nag-camping lang kami doon saglit. Tapos ayun, kinabukasan umuwi na rin. Gawa ng may mga assignment pa tayo sa shop. So ayun, ito yung video natin during ride. So ito yung video natin during that day. Ito yung ride natin pababa ng bundok ng Antipolo. Panoorin natin. Hindi pa tayo makapagpabilis dito dahil hindi natin kabisado yung lugar. Tapos yung kalsada dito medyo delicate. Tingnan nyo naman, no? Parang bituka manok din to eh. Babad ang preno natin. Gapang. Ito, horse for sale. Ayan. Ayan, ito. Ito ba yun? Diretso, ayaw mo na mag-picture doon? Hindi na. Okay din naman, no? Mayroon siyang view deck. View deck eh. Hindi view deck. View deck. Ay, ba't bumibilis tayo? Wala tayong preno. Umilis natin pababa eh. Patay tayo dyan pag wala tayong preno. Maintain lang natin under 30 pababa. Wala ba? Mahina eh. Uminit siguro yung rotor ko. Oo nga, wala tayong preno. Ay shit, wala tayong preno. Wala tayong preno. Mahal naman eh. Wala nga tayong preno. Ay, ayaw minto oh. Makabuti ko sa kurbada. Ano? Tayong preno, mahina ang preno natin. Ano ba ako? Hindi, okay na. Pahingayin lang natin ng konti yung rotor. Init. Ano na sabi niya? Baka abutin daw tayo sa kurbada. Wala tayong preno kahit sobrang ano ko na. Sobrang piga ako na. Takot naman yan. May mga bus pa. Pahingayin lang natin ng konti. Wala tayong preno.
Hindi, wait lang, may bato eh. Tagalin mo yung bato. Ayun na. Meron naman na. Meron na, konti lang, kamay na lang. Pero dapat nung ganyan, hihinto na kanina nga. Hindi ako humihinto eh. Diba kanina ang bilis natin pababa? Dapat ganito lang takbo natin. Wala tayong preno. Umiinit siguro yung rotor kanina. Pero nakakatakot naman to. Pagpapalit ako ng brake pad na ito pag ganito. Gilid ka daw. Uy, gilid ka daw. Oo nga, ito na. So ayun germs, kung hindi nyo masyadong naintindihan, kung hindi nyo masyadong nakita or hindi nyo masyadong nag-gets kung ano yung nangyayari sa video na yon, ito i-explain ko sa inyo. Yung lugar na yon matarik yun, tapos mahaba, paliko-liko, tapos merong mga road repair na ginagawa dun sa kalsada na yon. Tapos syempre mahabang baba yun. Tapos ako nakaalalay lang ako sa preno ko. Kasi ang ginagamit ko doon yung parang weight na lang ng motor natin. Hinahayaan na lang natin bumaba yung motor natin. Hindi na tayo nagagas. Tapos alalay na lang tayo doon sa preno. Nakahawak tayo doon sa dalawang preno natin. Front and rear sabay natin ginagamit during that day, yung araw na yun. Kasi nga sobrang focus ako sa palusong na yun. Sobrang lusong talaga nun. Mahabang lusong. Tapos mini-maintain ko lang yung takbo natin na below 25 lang tayo, 25 km per hour yung takbo natin pababa. Kasi nga weight na lang ng motor yung ginagamit natin. Hinahayaan na lang natin siyang gumulong pababa. Tapos nag-a-add na lang tayo ng konting gas kapag ahon na ulit. Ngayon napansin ko sa gauge natin, sabi ko ba't bumibilis tayo, umaabot na tayo ng 35. Ngayon nung hinahawakan ko yung dalawang brakes ko, hindi na siya kumakagat. Buti na lang nung sa 35 pa lang napansin ko na ayun, bumibilis nga kami. Tapos parang hindi na kumakapit yung preno namin. Hanggang sa ayun, talagang piniga ako ng todo yung brakes ko para talagang kumapit tsaka mapahinto ako. Ayun, yung time na yun, kahit pigahin ko ng todo yung brakes ko, hindi talaga siya humihinto. Tumatakbo pa rin siya kasi lusong eh. Yung bigat namin dalawa ni Cheryl, tapos bigat ng motor, hindi siya humihinto. Hanggang sa nakakita ako ng bato na medyo malaki-laki. Tapos siguro ang takbo ko nun mga 10 na lang palusong kasi todo piga na ako eh. Kumbaga pahinto na rin pero ayaw pa rin talagang huminto. Ayun, nakita ko nga yung bato na yun, tinuto ko dun yung motor ko. Tapos habang papalapit ako dun, talagang todo piga ako. Hanggang sa naabot ko yung bato. Ayun, nakahinto naman kami nung time na yon. Tapos so sabi ko kay Cheryl, wala tayong preno, pahinga muna tayo saglit, baka kako uminit na yung rotor. Yung time na yon hindi ko sinilip yung rotor natin. Yung time na yon, yung unang hinto namin na yun. Tapos siguro nagpahinga kami siguro mga 5 minutes, mga ganon. 5 minutes pina-cool down ko yung preno ko. Tapos syempre bago kami umalis, tinetest ko muna kung kumakapit nga yung preno. Ayun, kumakapit naman na. After 5 minutes nag-cool down na yung rotor natin, nag-cool down na yung caliper natin. Hindi na siya ganun kainit. Pero hindi ko pa hindi ko pa chine-check yun. Hindi ko pa nakikita yung physical appearance nung rotor natin. Hindi ko pa nakikita yung physical appearance nung caliper natin. So kumbaga parang inaano ko lang, parang tinatansya ko lang kasi alam ko naman na kapag ganun hindi ko makapit yung preno, alam ko mainit na yung rotor nun. Kaya nag-decide ako na i-cool down na lang muna. After nun, ayun, umalis na ulit kami. Tapos mga ilang minuto, eto na nga yung nangyari. Panoorin ulit natin yung video. Eto putol na to, hindi na nito nakita yung buong pangyayari kasi namatay yung GoPro ko dito eh. Panoorin ulit natin to. Umiinit siguro yung rotor kanina. Pero nakakatakot naman to. Pagpapalit ako ng brake pad na ito pag ganito. Gilid ka daw. Uy, gilid ka daw. Oo nga, ito na.
Ayun, kung mapapansin nyo, sobrang bagal pa rin ang takbo natin sa video na yon. Tapos kung mapapansin nyo rin yung mga kalsada natin, mayroong parang reblocking. Tapos parang one way lang siya kasi sa side ng kanan mayroong mga bato-bato na parang nakaprotekta dun sa sa pavement or dun sa kalsada. Ganon din sa kaliwa, minsan meron din sa kaliwa. Nandun din yung reblocking, nandun yung mga bato-bato sa kalsada. Etong part na to, ito yung parang natakot din ako sobra para sa akin tsaka para kay Cheryl. Kasi ang laki ng bus. Doon kami nadali ng bus. Nasagi kami ng bus kasi ako nag-alangan ako doon sa part na maraming bato na ipasok ko yung motor ko doon. Kasi sobrang alanganin nung time na yon. Sobrang naalanganin ako. Hindi ko malaman kung ako yung nagkamali sa part na yon or yung bus or sino, kasi naputol talaga yung video natin. Tingnan nyo yung GoPro ko, nakadepende siya dito sa motor ko. Kapag nakapatay yung motor ko, mamamatay din yung GoPro ko. Ayun yung time na yun, nangyari yung aksidente, bukas pa yung GoPro ko, bukas pa yun nung nasagi kami. Kaya lang, nung pinatay ko yung motor, namatay yung GoPro hanggang dun sa part na nasagi kami ng bus. So ayun, hindi ko na may papakita sa inyo kung ano yung nangyari. Pero so ayun, hindi ko na sa inyo may papakita kung ano yung nangyari between sa amin, sa motor, tapos yung sa bus. Pero nasagi kami noon, nasagi kami bandang bandang gitna na. Bandang gitna na ng bus. Hindi naman kami natumbok ng bus kasi nakaiwas naman ako nung sa part na yun kasi nagsenyas nga yung convoy niya na isang motor na may paparating. Ang problema, nung papasok na ako dito sa kanan, may mga bato-bato nga. Tapos alanganin pa ako dun sa preno. Kahit pumreno ako ng bigla, hindi kakapit, or kung kumapit man, maraming buha-buhangin, pwede kaming umislide sa part na yun. Kaya ang ginawa ko, dahan-dahang hinto, dahan-dahang preno. Ngayon yung bus na papapunta dito sa amin, parang kumabig pa siya ng konti ng kaliwa. Doon kami nadali sa kanan. Kasi yung part na yon, kung mapapansin nyo sa video, ako pa kanan kasi pababa ako, tapos yung bus naman na paakyat ay pakaliwa. Ngayon yung part na normal lang kasi yun sa bus yung parang makakain mo yung other side ng lane kasi mahaba ka. Normal lang yun. Kaya yung part na yun, doon kami talaga nadali. So ang purpose ng video natin ngayong umaga ay hindi para kung sino yung may mali, sino may kasalanan sa insidente. Ngayon, ang first na naging problema ko kasi nung ride na yon pababa ay yung preno ko. So nagmalfunction yung preno ko, hindi na siya nagpa-function ng maayos. Ngayon yung control ko sa motor nawala na rin. Kaya i-share ko sa inyo kung ano yung natutunan ko dun sa insidente na yon, kung ano yung natutunan ko dun sa pangyayari na yon. Kasi importante na sa bawat pagkakamali natin ay meron tayong natututunan. So dito sa episode 10 ng mga payo ni Kuya Germs, welcome. Officially welcome dito sa episode 10 ng mga payo ni Kuya Germs. Okay, ang naging problema kasi natin mainly dun sa ride natin ay yung preno. Kasi nga sabi ko sa inyo kanina, nawalan tayo ng control, nawalan ng kapit, or nagmalfunction yung preno natin. So ano nga ba yung tamang paggamit ng preno natin sa mga lugar na palusong kagaya nung dinaanan ko? Okay, unang-una, dalawa yung preno natin, rear tsaka front. Ito, yung front natin naka ABS, yung front ng ibang motor hindi naka ABS, pero okay lang yun. Ang importante kung paano natin gagamitin itong dalawa na to sa mga palusong na lugar, especially kung mahabang lusong, matarik talaga, sobrang tarik talaga. Importante gamitin natin ng tama yung mga preno natin, kasi dalawa yan dalawa yan, hindi pwedeng magmamalfunction sabayan kasi wala tayong pang emergency. Okay, so ito yung gagawin natin sa mga lusong na kalsada. Mainly ang gagamitin natin na preno or yung pansuporta natin para hindi tayo dumaos-dos ng todo dun sa kalsada na palusong or matarik ay yung hulihang preno. Ito yung kaliwang kamay natin. Ito yung gagamitin natin na main pampigil sa motor natin para hindi tayo tuluyang dumaos-dos doon sa mga lugar na yon. Etong kanan, eto ay pang emergency. Pang emergency, ibig sabihin kung kailangan mong magbagal ng talagang
biglang bagal or biglang hinto, ito yung gagamitin natin, yung kanan. Ibig sabihin, kung nakaalalay man yung likod natin, kung hawak-hawak natin yan all the way, all the time na pababa tayo ng lusong, ang iinit na rotor natin ay yung likuran lang. Yun lang yung magkakaroon sa atin ng problema. Itong kanan, ito yung magsusuporta sa atin. Ito yung magbibigay sa atin ng emergency brake. Ito yung magbibigay sa atin ng full stop. Ito yung magsusuporta sa atin sa motor natin para huminto tayo, para magawa natin yung gusto natin sa motor natin. Ito kasing isa sa likod, mas safe kasi na pumreno sa likod sa mga lusong na lugar, or kahit sa mga patag na ganito, mas safe pumreno sa likod kung diretsuhan lang din naman yung motor natin. Para sa akin, itong kanan, ito yung gagamitin natin for emergency. Gagamitin pa rin natin siya pero hindi babad. For example, nakita natin 25 lang yung takbo natin dapat sa palusong, pero umaabot na tayo ng mga 30 or 35. Ibig sabihin nun, bumibilis na tayo, hindi na nakokontrol ng rear brake natin yung motor natin. Pwede tayong magpreno sa harapan para ma-maintain ulit natin yung speed natin na 25 or kung ano yung desire natin na takbo pababa or palusong. Kasi ito yung magsusuporta sa atin. Ito yung magbibigay ng safety sa atin para kahit pa paano makakahinto pa rin tayo or mapapabagal pa rin natin yung motor natin sa mga ganong klaseng kalsada. So ayun, sobrang ikli lang ng payo natin ngayong umaga. Nandito na tayo sa lugar natin, medyo matraffic na dito. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video natin. Sana kahit papano, sana kahit konti, may natutunan kayo sa video natin ngayong umaga. Hindi ko man na-discuss lahat ng point na gusto kong i-discuss ngayong umaga. Ang importante, nasabi ko yung importanteng bagay about sa paggamit ng preno, kasi madami pa sana akong gustong sabihin about dun sa ride na yun. Marami pa akong gustong ikwento kasi nakakatakot yung ganun pangyayari, yung bigla kang nawawala ng preno. Kaya ayun, buti na lang mayroon pa tayong pagkakataon para ma-share sa inyo yung naging experience natin sa ride na yun. Ayan, salamat sa Diyos at nabigyan pa tayo ng second chance na makapagkwento at makapagbigay ng payo sa inyo for our safety, para sa safety nating lahat. Maraming salamat. Jeff Rocks out.